Proverbs 8, verse number 10, receive my instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. Mga muyo kita, yung naman sa pagpangamuyo, may mga kauturan kita nga kinahanglan sa pagpangamuyo. Siningation si Brother John sa admit to sa Davao, no? Kay ginatuguman siyang dugo. Of course, si sister natin April Jacinto, mabalik naman sa trabaho niya this week, Sabado. Balik siya sa Dubai, no? Kuwait? Okay. So buman si sino gani? Si Mika, no? Mika nag-graduate magali sa high school, no? College naman. Di ato mga pangamayuan nga maka eskwela siya sa intsaktong eskwelahan nga gusto niya gid, no? So sige, mga pangamayuan tasin nga tiyon. Langit no naman nga Amay, salamat sa gihapon sa nga tion kay makadugang kami sa pagpanugyan sa imo, sa pagampo sa mga kauturan namon nga kinahanglan Ginoo sa imo nga dugang nga kaalam kag pag-guide sa ilang mga kabuhi, provide sa mga kinahanglanon. Sa kay Brother John Ginoo nga pakig-away, pakigbat sa masakit, kabay pa ang ikaw Ginoo magatag sa iya sang malig-on sa gihapon nga pagsalig kag pagtuo nga in spite sa mga butang ini Ginoo yang malampuwasan ini by the grace of God. Kabay pa nga imong kusog kabakod matag nimo sa ilang duwa ni pani Ginoo dito sa Davao. Ang pangayon ng mga kaalam nga matag nimo sa ila pag sa mga doktor nga buli Ginoo. Ito gaman namon sa pagpangamuyo, bisan pa among maguturan nga magbalik trabaho si Brother Dondon nga preparar man Ginoo, kabay pa yung kapigkopod sa iya. Dalaman Ginoo si April Jacinto sa pagbalik niya sa trabaho niya Ginoo, kabay pa tipigan mo siya. Bisan pa ang health niya Ginoo. Imo man nga hatag sa iya, nagkaigo. Nakita mo ang iyang pagpanikasugman upod sa iyang abana sa pag-support sa iya Ginoong panimalay. Natugyan mo sa pagpangamuyo man, san pa si Meka nga mag-proceed sa college, kabay pa nga tagaan mo sang langit no nagkaalam. Agod nga mapili Ginoo, kag masunod Ginoo. San pa ang iyang mga parents, si Mr. and Mrs. Zaporada Ginoo. Tagaan mo man sa dugang gihapon nga kusog nga maka-provide sang ilang makinalon. Kinahanglanon tatlo sila nga mga yara Ginoo sa kolehiyo. Kanina tugyan namon ang bugay nimo karong adlaw sa amon. Pod man Ginoo sa tanan nga yari diri kabay pa ang ikaw lambot sa amon spirituhanon kinahanglanon. Sa ngalan ni Ginoo. Amen. Katahom sinambal diri sini nga bersikulo, no? Sa bersikulo 10 ang kapitulo 8 sa Proverbs, receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. So ang atong nga message diri, simple lamang ini, outline niya sa Bible dira. There are 6 things that are more valuable than gold. May anong ka mga butang nga mas dako pa, no, ang balor niya sa bulawan. Kaya nga ito niya nga una nga may bulawan ka, may diamond ka, daw mas angat ka sa pangabuhi kumpara sa ibang nga tao. Kaya ang kalibutan nga ini, men usually measure success by their network. So even though ang isa ka tawo ara sa maayong simbahan, mayong trabaho, mayong neighbor niya, nag-enjoy siya sa family, kung tagaan na sing offer, right offer, bayaan niya na, no? Bayaan niya ang iyang simbahan, bayaan niya ang iyang residence, kag mag-silo, kung layo pa na,
to make more money. Kamay ginatagaan niya ito balor. So, kung ikaw, if you are like most people, you will spend the greatest portion sa imong kabuhi accumulating wealth, buying expensive toys for the boys, siling nila, or vacation here, vacation there, to deal with the stress. Una aton nga pangabuhi sa kalibutan. But, before you back down, until kita inotel sa kalibutan, let us consider sa ginambal ni Solomon. Now listen to me, Solomon is the wisest man, the richest man. Pinakamangaranon nga tao nag-agi sa kalibutan, pinakamaalam, pinaka-knowledgeable and wise man na nagpangabuhi sa kalibutan apart from the Lord Jesus Christ. Kaya ang ihambal niya, takos gini pamatian. Nga agin pasulabi niya ini. Nga sila niya, mas taas ang balor sa instruction sang sabulawan. Hindi ko may mapati sana. Ako sa normal ko muna hindi magpati sana. Instruction lang. But you mess up things without instruction. Di ba mabakal ka sa isa ka bagay, nga i-assemble ni mo, may alagin na nga leaflet nga, may instruction nila. Tidayong malang lumpat kay mo nga i-assemble sina, galibog ulo mo, kaya huwag mong inbasa ang instruction. Mabakal ka lang sa rice cooker, made in China, push button, mayroon nga para sa linugaw, para sa mala-mala, 3, 4 kaklase sang tinigang sa isa ka rice cooker. Ginbaklan kami ni pastores dito sa pag-stina mo dito, rice cooker. Tinanto-lanto ko, kaya ako, si rice cooker, balang ko na mo sana. Ano yan ini? Ang gikuha niya ang papel, butang ito ba ko? Instruction. You read instruction. Basta mo instruction para hindi ka sigip mangkot. Amo man sa kabuhita, we have so many questions because wala taga ba idalom sa instruction sa pulong sa Diyos. Tiyan mo niya nga naghambal siya, no? Nga sa pagwali, sa mga pagtudlo, no? Sunday schools, pagtudlo, sa pagwali, gabulig ini sa ato na magtubo kita. Because the Bible says that reproofs and instructions are the ways of life. Bahin sa kabuhi gina naton. Ang isa ka bata nga hindi magpamati sa pagbadlong, sa reproof. Ano yung reproof? Reproof meaning ipamatud-an sa tatay, sa nanay, amuning tsakto. I-prove mo, amuning tsakto. Kaga mga instruction nga ini, bahin na yan sa kabuhi. Di ko nang taway, kapay sina, useless lamang, bisan na mo sa kwarta. Useless lamang, bisan may mga bulawan sa pilak, nga natipon sa kabuhi niya. Kaya sa katapusan ng mga tinion, maguba man ang kabuhi niya gihapon. Hindi yaman madala. Itong maging tipon niya, nga nahuna-una niya, mga valuable nga mga butang sa ning kalibutan. So, karong adlaw, arik mo di, kag luyag nyo batunon. No? Kung may liwan ka mo nga rason, arik mo di, but to receive instruction the Word of God, unless muna ang imong handom, then it will do you no good. Tagaan mo sang priority sa imong kabuhi. Anong gibalang importante sa imong? Kinanglan balay ka sa instruction sa pulong sa Diyos. Ikadua, sa verse number 10 sa gihapon. Sa chapter 8, verse 10 sa gihapon, knowledge. Ikaduang butang nga valuable, nga mas mahal, mas importante, kag may valor kumparar naton sa bulawan, ang natawag naton nga ihibalo. Knowledge. Anong nabalaan mo? So, pagkatapos ng may instruction, so kaging nabato mong instruction, may nabalaan ka na. Knowledge. And knowledge must grow. Dapat hindi siya magstay nga stagnant, no? But must grow, magtubo. Because you accumulate knowledge of God's words, pag ano? Pagbasa sa pulong sa Diyos, pagpamate, kag sa pagtuon mismo. Na pagtuon, basahan mo, tunaan mo.
ang isa ka bersikulo, kalima mabasahon na, may matunan ka kita. Makatilingala na ang pulos ng Diyos. Nga sa pagsulit-sulit ng kinabasa nimo, God is going to lay down the truth sa imo tigibusoon, and you will have knowledge of His Word. Pero kung busy ka, chasing, sinatawag lang nga, almighty dollar, or almighty pesos, you will never gain knowledge. Why kasing kaalam nga mabaton gikan sa pulong sa Dios kung imo kabuhi ang priority nimo sa sini nga mga butang. Tingnan ginhambal ni Solomon na, kaya amo na, nag-experience niya. Di ba nangayo sa Diyos, one day, he had a dream. A dream na nagpakita ang Diyos sa iya, nga namangkot ang Diyos sa iya, Solomon asked, what I shall give thee. Pangayo, anong ihatag ko sa imo? Tung kita sa lugar ng Solomon, mangkutong kita sa Diyos, pangayo, anong ihatag ko sa imo? Basta siguro, pangayoon mong kabuhi, isang tao, nakahidlawan mo. Kasi gusto mo na, balik siya sa imo. O ba siguro, pangayoon mo isa ka yate, yacht, makabiyahe ka, alin di sa Jinsan, pagkatuto sa Lilo. O ba siguro, tagaay ko helicopter. Tagaan niya ka helicopter, balo ka manihos na. Magbaligya, kabi kopras, hindi, mahal tong kopras sa Jinsan. Dito sa Galingan Gate, no? Sa may minatawag lang Mill Gate. Dito, dalawang, mahal ko na dito kopras. May kopras na da. Butang dito, 80. Butang mo dito, 65 sa mga humakal. Isip-isip mo, karga mo, slakyan mo, dalaw mo dito. Ang gasto mo sa krudo. Ang kaon mo pa yan, kaya lang itong pagutong. Mumulang gihapon, pero hindi ka nang ligya. Tim ko, isa mo ni huno na natin. Nga, may nabalay tayo sa kabutang, abita mo na ni. You will never gain knowledge kung masako kita, mangita, sa natawag natin nga, isip naton importante kag may valor sa aton pangabuhi. Ay sa bagay diri sa Proverbs gyapon sa chapter 16 verse number 16. 16 sang Proverbs. How much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather than to be chosen than silver. How much better? Do ano pag sila niya, kamas maayo, nga makaangkon ka, makaagom ka, sang kaalam, sang sabulawan. Hindi tayo kompormis na. Hindi tayo magbaton sina, bulawan nag-i. Ang tao nagpanginmatay, ang tao naghala, ang tao handa siya nga magsalom sa lunang. Hamak mo na ang mga kabataan, nagasalong sa buho dito, nag-ukay dito, kag may oxygen lang sa ilong. Pangita bulawan. Kaya siyempre, kaluluoy man sila, kaya may mga amo man sila, umumantoyang, nagasalo man lang sila. But, ang kabuhi sang tao, ginataya niya sa pagpangita, sang bulawan, siling sang Diyos rin, siling niya sa aton nga, mas maayo to get wisdom than gold, and to get understanding than silver. Silver, no? Pilak. Sang tiyempo ni Solomon, wala na naisip ang silver. Ang brass, ang copper, ang silver, wala na naisip. Bulawan lang ang ginaisip. Muna ang kadamo-damo sa bulawan, ginapang overlay na lang na, ginapang tapik, ginapang tunaw, itapik sa mga haligi. Sang templo, sang balay, sang hari. Ang mapulungkuan was overlaid with gold. No? Ang trono was overlaid with gold. Ang uyatan sa hari, nga mga instrumento, mga magkaon siya. Cups. Gold. And yet, sila niya dre, why na pulos? Wisdom ang mas labing importante. Muna, mga sa pamangkot sang Diyos, kanuwayon niya sila, Lord, give me wisdom. Kaalam lang ihatag sa akon. Huwag siya nangayo sang kabuhi, sang iyang mga kaaway. Actually, sa pahari ng Solomon, huwag man sang kaaway.
Way man sa mga nasyon nga nagdeber nga magsalakay sa ila. There was peace during his reign. Lain siya kay King David nga may niya nga aga to gabi nga baid ka mga espada kag hanas pag-train sa mga sundalo kay they were always having enemies around. Wala man sa nangayo nga palawigon kabuhi niya. Ang Ginoo tagaay ko sa malawig kabuhi mo 120 abi. Ano man ang 120 nga edad nga kabuhi kung mga may lawa na mata mo kagpungko ka masumba-umba. Nga naga-ugot-ugot may tao mo pakaon sa imo da kay kabugatan ka na sa mga buhi sa mga buhi. Nga kung magpakaon, mas pagkaon mo na kay takan sa attender sa imo. Hindi ba? Ang tao ay may katakam. So it is better to be in the will of the Lord than to live long outside the will of God. Wisdom. Ang wisdom ngayon nag-umpisa lamang ini sa kabuhisan tao kung mag-umpisa man siya sa pagkahadlok sa Diyos. Because wisdom begins with the fear of God. But if there is no fear of God, then there is no knowledge and instruction na mahatag ang Diyos sa imo. Sa Proverbs 2, verse number 1 to 6, you must apply thine ear unto wisdom. If you don't value wisdom from God's word and wise men, then no wisdom. So, get wisdom because wisdom is better than gold. Ang kaalam. Tiyan mo na nga tungkol kay maalam siya, nabatian sa mga hari, kang mga ginharian sa bilog nga kalibutan, may maalam itong hari. Mamangkot ato, mga ito sa mga ito to advice. Ilang taon ta, kung anong siya kaalam. Gadala sila dito, karaban, gadala sa mga bulawan, halad sa iya. Tinangitap sa bulawan, wala na, ginahatag na lang. Great favor. Mention niya man na karon. Great favor sa mga tao, sa mga kabungsuran. Because of his wisdom. Ang kaalam niya. No, hindi niya kaalam ni Einstein, o kung kaalam sa mga inventor, ka mga scientist, kaalam ka nga ni Elon Musk, o kung sino to, Dawkins, ng mga inotel to sa power chair, who denies God, kakiwi ba niya pagpapangiwala sa Diyos, doon naman yung scientist na. That is not the kind of wisdom na nahambal sa Biblia. Ang wisdom ngayon nagikan sa Diyos. But you see, Jesus Christ, sa kay Jesus Christ, Colossians chapter 1, is hidden all the wisdom and knowledge nga napangita sa tao. Ara sa kay Jesus. Proverbs 16:16 sa gihapon. Another one that is more valuable than gold is not only wisdom but understanding. Ang paghangop. Manumpisa ka nakabaton sa instruction, gikan sa Diyos, matagaan ka sang knowledge. Ang knowledge nga ini, maghatag sa imo, kinhuptan mo, sang kaalam. Okay? Instruction una, and then knowledge, and then wisdom. Now, what is going on around you, and what is going to happen, will make you understand. Maintindihan mo. Kag nakita na ko sa pulong ng Diyos nga ang paghangop, no, ang understanding nga ini, when only come to you, lambot ka na sa imong kabuhi, ang understanding, kung nabaton mga instruction, ang knowledge, gikan sa pulong sa Diyos. You will begin to understand the things of the Word of God. Isa ka makatalingan ang versikulo ginahambal ni Apostle Paul, siya, in the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. The peace of God. Imagine, no? The peace of God. Ang napalagyuhan ta nga stress, ang napagluhan ta nga mga problema, mabaton ta ang kalinong sang Diyos. Hindi ba mo nang gusto ta malinong? Kalinong? Muna irambaw sa inyo, hindi pagbutuhon ang politiko, gagagid rin, pagahod rin. Kaya gusto tayo malinong, gasimba kita, mag-ahot tandaan. So, ang kalinong kinalanon sa tao sa kabuhay niya. But that peace of God will come to you only because the peace of God
pass all understanding. Meaning, dito, naintindihan mo to. So, tagangat Diyos ang kalinong. Pero kung hindi mo ito maintindihan, gagamo usip mo. Hindi ko kaintindi. Amo ni, bata ko. Amo ni, trabaho ka. Amo ni. You see? Because you do not understand, so you have no peace. Tido ano bala na, no? Ilang taon niyo ba lang tao nga mga milyonaryo, bilyonaryo, ang mga tao sinigalibutan, nga way sing kalinong, magamo ang pangabuhi, magamo ang mga ulutod, magamo diri, magamo dito. Amo nang gusto mo ang pangabuhi? Of course not. So mas balor pagali ang ang kaalam, ang paghangop, kay magadulong sa imo sa kalinong. Kaya naintindihan mo, nangpan mo, ang kakatabo sa imong kabuhi. Another one, ikalima, nga valuable nga butang, nga ginahambal sa pulong sa Diyos. Sa Proverbs, gihapon, sa chapter 22. There is a verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Dua ka butang naman nakita natin dira. Ang isa, amo natatun nga good name. Ang isa, amo ang loving favor. Ang good name, ang mayong ngalan sila niya, mas maayo pa ni isang sa chosen, no? Is chosen, rather to be chosen than great riches. Din bilion mo. Damo manggad mo, o kung guba ang ngalan mo. You see? So, ang mga tao sa Bible din, minsan na natin. For example, ni Nabal. Si Nabal, nga asawa ni Abigail, si Abigail, asawa na sana ni David. Ginbayaan niya asawa niya, asawa si ni Nabal. Si Nabal, makikwarta. Makikwarta siya, kag nagresulta sa mga kabuangan ng inimo niya. That's why, ang asawa niya nga si Abigail, tawag sa iya, my foolish husband. Kaya napangita niya, pero may, riches, kamanggaran lamang sining kalibutan. Doon naman niyo ito ang ulipon sa propeta, si Elisha, si Gehazi. Sinaaman nga aroon nga taga Syria, nagkadtog ito sa Israel, kaya nabatian niya, pagi sa isa ka damsel, sa isa ka bata nga, dalagita ang babae, tani kung sa among kalang lugar, ayuhon ka sa among propeta. Pagkabati niya, sa hambalan to, sa kidnap niya nga bata, nagkadto siya, nadala sa sang caravan, puno sa mga bulawan, kwarta. Ihatag niya sa propeta, kung maayo siya, sa iya balatian, nga aro. Di nag-star ni sila siya, dito sa hayob-hayob, nga daw kuiba. Katuto siya, sagwa. Gunot, kapitan siya, sang host of Syria. Kilala, general, kag, talahurong sa bilog nga pungsod nila. O tayo nagwa, propeta. Hinambal niya yung silubuan niya, hambala siya. Katuswa sang Jordan, kag magtusmaw, 7 ka bisis. What? Matusmaw, hugalingon ko, suba sang Jordan? Dito kong babaptize? Bautismo, kaluwas? Hindi Hindi niya bautismo, hambal niya sang propeta nga si Elisha. Dungganon ko nga tao, wala ko ginguan sa inyong propeta, hambalon niya lang ko. Nga, anong ginang suba sa Jordan ngayon, mas maayo pa nasang sa amon nga suba dito. Nga matinaw, matinlo. Siling sa mga upod niya, nga mga kasundado sa, tumana lang. Huwag mo na siya may malain siya mo. Nakat siya. Nagpanaw, suba sa Jordan. Terus mo yung kagalingon niya. Pagbutuan niya, tiwala man. Hambal niya kapito. Terus mo naman yun, wala man. Hambal niya kanay kapito. Terus mo naman salawat. Ikatatlo, ikapat, kalima, wala man yapon. Hambal kanay kapita, kapito. Tigin pito niya. Pito. Pagkatapos butuan niya, ang aro sa lawas niya, nahuklas. Di malibo ka. Maligo pa ka mo suba sa Jordan, ang balatian ng aro, totoo. But, naayo. Kaya ang panit niya, nagangat ko na ang panit sang bata, lapsag.
Ti kaladlo ka na, tigulang ng ka, panit mo yung lapsak. Masuntok ng ka dagom, dugo ka. Nipis yung panit. But, you know, si Elisha sang ulihi, ginbalikan sang hari. Siling, asang kapitan, nyari ang dulot, bayad ko sa pag-ayo ko. Siling propeta, hindi ko magbaton sina, bisan isa kabilog nga tinipik sang imong bulawan. Dala na pa uli. Hindi, gihit. Hindi. Kaya sila niya ina, dulot sang Diyos. So naglakad siya. Paglakad, na palayo. Nanugunan ta na siya. Nanugunan ta ng sulugoon ni Elisha. Lagso niya. Laga siya. Nabalikdan man niya naman. Ay, ano nga, nagalaga siya. Pundo, ho. Pundo. Tisiguli, ano na tabo? Sila niya, nangayo ako sa pila ka kaban sa mga bulawan, hambal sa akong galon. Niliwat po nauna niya. Tagaan siya. Tagaan niya, dala niya man balik dito. Hambal sa propeta, sila niya, baligya mo ang dulot ng Diyos, ang aro ni naaman, masaylo sa imo. Abaw, nasaylo to, ginaroon siya. Amo na yang Diyos. Because a good name is to be chosen than riches. Damo sa mga tao sing mga manggaranon sing kalibutan who are despised. Tinatamay because of a bad name. Nga importante ginangalang manami. No, not necessarily. May mga tao mga manggaranon. Kangay ni Abraham. You know si Abraham? Ngin kilala sa una paghalin niya sa Egypt. Paghalin niya sa Philistine. Ngin kilala siya, nag-uswag ng manggaranon. Kilala siya sa known world at the time as the richest man. Hindi dito sa all of Chaldees, but dito na upo sa asawa niyang si Sarah. In fact, si Abraham tawag siya nga the father of many nations. And hindi lamang ina, si Abraham was called the friend of God. Dito ano na, tawagon ka, abyan mo ang Diyos, migo mo ang Diyos. Mami, no? Matiyan. Ay, migo ko ng Diyos. Migo ako sang Diyos. These are things that money can't buy. Ang katapusan dari Numbers of 22 verse 1 is loving favor. Mas malahalon, mas may balur pa ini isang sa bulawan, pilak o kung kamanggaran sining kalibutan ang may gugmaon nga pabor sang Diyos sa aton. Si Joseph, for example. Si Joseph, wala naman si Joseph, ginbaligya sa saya mga utod, ginhulog sa bubon, ginkuha sa ulihi, tayo nila patyon siya, pero ang ituutod yung isa, hindi lang nato patyon siya, ihulog talang sa bubon. Nakita nila may nagaging mga peddlers, mga bulantero, ginkuha nila, ginbaligya. 30 pieces of silver, ginbaligya. Dito naman ang mga peddlers, ginbaligya naman siya sa baniwalay ni Potiphar. So, baligya, amo na agyan niya, kapila sa baligya. But the Bible says that God was with Joseph. Ang Diyos upod sa iya. Never, naging mention sa balang salatan, as naging promote sa Diyos. Remember, dito sa kay Potiphar, nalupot sa bilangguan, kaging akusar sa sang asawa ni Potiphar, nga luguson ko na siya, bisan wala. Tigibutan na sa prison for many years. After siya na, nagdamgo ang hari. Ang gindamgo niya, you know, 7 katambok nga baka, kag 7 kaniwang nga baka, 7 ka mga tambok nga mga uway nga mais, kag 7 ka mga maniwang nga mga uway sang mais. Hindi kabalo ang hari. Paano yato? Nga may manong interpretar sang damgo. Nadumduman do sang preso mismo dito. Nga may isa nga nag-interpretar sang damgo niya. 2 sila nagdamgo man to, ang isa ginpatay, ang isa ay buhi. Nya may ito sa bilangguan. Ipailisan si Joseph from prison to palace. Wala na sa kalin sa palasyo. Dito na siya na-promote as the Prime Minister of Egypt. Second to the king. Imagine? Namanggaranon siya, ginambas ng Biblia ang mga gadya mo ni, wala. Nantawan niya mga politiko, nagamanggaranon.
Si Joseph, Prime Minister, na mangranon, wala. Never kinahambal ang iyang wealth. But, ang pabor sang Diyos ara sa iya. Ara sa iya. Ha? Nga sa sulod sang 14 years nga pagdumala niya bilang nga Prime Minister. Bala mo, 7 years nga bugana, 7 years nga famine, ara na siya. Pero hindi mo basa sa balang sulatan nga nanging manggaranon siya sining kalibutan. Ang labing dako nga makita nato ang pabor sang Dios sa iya. Si David, or rather si Daniel, ang mamani isaman katao ang isklabo gintala dito sa Babylonia. Nag-alagad siya at least sa 5 o 6 ka mga hari. Bulos-bulos, ara gyapon sa iya. Mga hari isa, patay. Ikaduhang hari, patay. Ara lang gyapon siya. Gagadumala sa affairs sa mga katawhan sang Israel. Kag mismo sang palasyo. Nabasa mo nga may manggad si Daniel? Wala. Gasuklog siya sang harianon nga mga panapton, royal robe, but never siya nangin wealthy sa pulong sang Diyos. Pero ang pabor sang Diyos, ara sa iya. Nakita mo ng pabor sang Ginoo sa iya sa Genesis chapter 39 sa kay Joseph, sa kay Daniel naman niya sa Daniel chapter 1 verse 9. Both of them were taken to slavery, and both of them become so favored, and yet they did not become rich. Kaya mas importante siling sang belang sulatan ang loving favor. Bisa matuod, no? May mga neighbor ka, may mga tao ka nga grabe ang paghigugma, pabor para sa imo, bisan way kasi mabaton nga manggad. Nga later on, ara, ginapreparar sa Diyos. Amo ning pagtuon naton karong adlaw. Kabay pa kun tani, ilang taon taman naton kagalingon, kung ang time ta gina-invest man naton sining mga butang, ang natawag naton nga instruction, knowledge, wisdom, understanding, kag building up a good name in the sight of God. Pangamoy kita Ginoo, salamat gid sini mga pulong, nga laygay, pagsabdong, pagsaway sa mga kabuhi. Tagay kami sa tigipuson, nga mabinatunon Ginoo sini mga butang. Tagana mo sa importansya, ang pagsimba, ang pagpamati, ang pagbasa, ang pagpamalandong sa pulong ni Ginoo sa amon nga mga kabuhi. Sa ngalan ni Hesus. Amen.